in heaven, we honor you sa gabing ito, sa umagang ito, Panginoon. Anumang oras, Panginoon, sa bawat sulok ng mundo. Ama, salamat na pinagsama-sama mo kami sa oras na 'to. Salamat po sa mga kapatid ko na pinili nila na umattend po sa gawaing ito. Patuloy na matuto, mag-aral, makilala ka ng mas malalim pa. Lord, we honor you, Panginoon, sa aming mga oras, panahon, lakas, Ama, na patuloy mong ipinagkakalaob sa amin. Maraming salamat po sa buong linggo ng pagpapala, Panginoon, na aming natanggap mula sa iyo. Mabuti man o masama, all things work for good sa aming mga buhay. Hindi dahil kami mabuti, kundi dahil sa mabuting Ama na aming pinaglilingkuran. Salamat na hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa karunungan, Ama, at mga pangunawa na patuloy mong ipinababatid sa bawat isa sa amin na mas makilala ka pa kung paano ka kumikilos at gumagalaw, Ama, sa aming mga buhay. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pinakamataas na pagsamba, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen and Amen. So, glory to God po. Tayo po ay dumako sa a distinct salvation. Amen. So, ang pinag-aralan po natin last time, no, mahaba na yung series natin, A Distinct Jesus Part 3. Ito naman po, A Distinct Salvation Part 1. Part 1. Amen. So, glory to God. So, pag pinlay niyo yung record, makikita niyo yung aking note na po para kung gusto niyo pong sundan at makatulong po sa paglago ng bawat isa sa atin, pwede rin po, ano. So, ang key thought natin o pangunahing pangunahin na ah, kaisipan, okay, thought is salvation is not something you achieve, it's something you receive. Grace alone, faith alone, and Christ alone. Amen? So, ang salvation po, ang kaligtasan, hindi po natin to natatamo lang na dahil may ano tayo, may na-achieve tayo. Amen? Kundi ito po ay nire-receive lang natin, tinatanggap. Ano po, tinatanggap siya. Hindi lang po siya basta reward kasi may nagawa kang tama or may napatunayan ka sa Panginoon. We are a recipient. Rumi-receive lang po tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, pananampalataya natin at from Jesus Christ. Amen. So ang pangunahing katotohanan po is the thief on the cross had nothing to offer but a desperate faith. And Jesus said today that is the system of full display. Amen. So dito po ang katotohanan is even yung alam niyo po yung thief o yung magnanakaw na nasa tabi ng cross. Wala po siyang ginawang kahit ano. Amen. Pero nakaranas po siya. Siya ang kauna-unahang pumasok sa kingdom ng God. Amen. Hindi siya nagpabautismo, hindi rin siya gumawa ng mabuti nung siya'y nabubuhay, kundi puro kasamaan. Amen. Pero ang katotohanan, amen, kinilala niya. Kahit na hindi siya nagrepent, kahit hindi siya nagsabi sa Panginoon na, Panginoon, patawarin mo ko. Hindi gano'n yung approach niya sa Panginoon that time nung sila ay nakapako sa krus. Ang approach niya lang sa Diyos dahil ang Panginoon tumitingin sa puso ng tao. Panginoon, sabi niya, alalahanin mo ako. Sabi niya, alalahanin mo ako kapag pumunta ka na sa kingdom mo. Amen? So, naniniwala ako na narinig niya yung kapahayagan ng Panginoon nung nagtuturo ang Diyos. Kaya niya nasabi yung revelation na alalahanin mo ako kapag pumasok ka na sa kingdom mo. Alam niyo po, no, siguro one of these day, iaano ko rin yan kasi yun din yung naano ko sa new beginning. Na topic ko rin yung naaral ko din yun about the new beginning ng fasting.
nag-reveal din sa akin yung about doon sa thief na yun. And there's revelation with that na gusto ko ring ma-share sa inyo sa aking devotion. Kaya ano yun, ihahayag ko rin po yun pag binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon. So, purihin ng Panginoon. So, yun po na hindi hindi po sa ating mga gawa. Kasi walang dapat alalahanin sa kanya ang Diyos kung tutuusin. Kasi kaya siya nakapako sa krus na yun dahil makasalanan siya. Walang magandang bagay na pwedeng alalahanin ng Panginoon para iligtas siya sa pamamagitan ng kanyang gawa. Amen. I hope and I pray po na nasusundan niyo ako. So, dito po sa landscape ng kapahayagan, ang mga scholar po, they are estimated na somewhere between 4,000 and 10,000 distinct religions in the world today. Ang dami pong relihiyon, no? Yes, maraming Christian, marami ding iba't ibang klaseng Christian. Each one have own answer the most important question sa bawat isa sa atin na tatanungin natin. Amen? Any person will ever ask, how do I get right with God? Paano nga bang maging tama sa harap ng Diyos? Amen. So, paano nga ba? Kung kayo po ba ang tatanungin, paano bang maging tama sa harap ng Diyos? Do you think may mga bagay na kaya ko yung gawin o kaya nating gawin para maging tama tayo sa harap ng Diyos? Amen? We are not here para po maging catalog o rank. Amen? Magpaligsahan tayo dito or magpagalingan tayo o magkompetisyon tayo dito kung sinong mas mabuti o higit na mas mabuti, mas magaling. Amen? Pare-pareho tayo dito na maaaring nung dati we have a specific question. Ano bang pwede kong gawin? Amen? Or what do the scriptures say about how a person get right with God? Amen? Paano nga ba ang isang tao is magiging matuwid o tama sa harap ng Diyos? So, point number 1 ko is, what is salvation? Kaya ako, a distinct salvation is kailangan kong himayin. Kailangan nating himayin. What is salvation, kapatid? Amen? Kasi, ang problema po is, may pangalan. And it is sin. Ang problema natin is kasalanan. Amen? So, what is salvation? The word na sinasabi na ang problema kasi natin kaya tayo walang salvation nung tayo wala pa sa Panginoon kasi may humaharang sa atin. So the word sin or ang kasalanan in both in Hebrew of the Old Testament and Greek of the New Testament have carries the same root meaning. May pareho siyang meaning sa Greek at sa Hebrew po. Amen? To miss the mark. Yun yung meaning niya sa English, no? Yung sa Hebrew niya, sa pinaka-meaning, nami-miss natin yung mark, to miss the mark. Yung term na borrow from archery, or yung, alam mo yung laro na in arrow na parang binabanat na target, yung para kang pinapana, no? Yung bow nun have failed to hit the target. Yung red na ano dun sa target po na ng archery na dapat pong nakapang-ano ba ako, nabasa po kasi yung aking buhok kagabi. Kaya ako'y tapos po ako nagtrabaho 12:30 na po ng umaga. Tinapos ko po yung move out cleaning sa kapitbahay namin. Kaya medyo pagod din po ako. And alam niyo po 'yun 'no, yung game na may bow, 'di ba, yung tina-target mong pana para i-targetin mo yung pinaka-red na 'yon. So, yun yung natin, yung nami-miss natin yung mark. Do'n natin siya i-describe para maintindihan niyo ako na mas malinaw. Nami-miss natin yung mark na red na yun sa gitna para maging tama tayo sa harap ng Panginoong Diyos, gano'n. So, most people, tayo po yun yung yung define ng sin. Kasi yung mga worst moment natin. So, sa scripture po, dinidefine siya, it's a condition. Condition nating mga tao.
yung humanity, yung fundamental missing mark natin since nung Genesis 3. Nung Genesis 3 pa, 'di ba? Simula doon, nagkasala na. And yung sin na yun is about orientation. It is condition natin na mga human being, amen, para sa curve na inward on themselves or sa atin po. Ito yung sentro ng ano natin, ng pinaka-universe natin. Kumbaga ito yung kabuuan. Amen. Kung paano, how to make decision po na independent po sa God who made us. Amen. O who made them. Kahit simula nung Genesis 3. So originally, yun yung original sin. Nandun pa sa pinaka-Old Testament, nandun na. Amen. So sabi po sa Roman 5:12, amen, ng NIV, therefore just as sin entered the world through one man and death through sin, and in this way death came to all people because all sinned. Dahil tayo po ay lahat makasalanan. Amen. So basahin natin sa Tagalog. Roman 5:12. Roman 5:12. Sabi niya po dito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, walang exempted, sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So sa madaling salita mga kapatid, pinanganak pa lang tayo, andun na yung original sin. Kahit na kahit na hindi mo alam. Amen? So, andoon na ang kasalanan. So, kahit na wala ka pang ginagawa, baby ka pa lang, andun na nakatatak yung kasalanan. Sabi sa Psalm 51:5, surely I was sinful at birth. Sinful from time my mother conceived me. Pinanganak ka pa lang, andun na po yung kasalanan. So, yun yung hinihimay natin. So, we are not sinner because we sin. Hindi tayo makasalanan dahil nagkasala tayo. We sin because we are born into a condition that precede our choices. Amen? Andun po yung condition na nung kanunoon noon pa lang, amen? Andun na po siya. Nakaano sa atin. So what sin produces? Ano yung pinroduce ng sin? Simula pa noon, separation. Paghihiwalay. Amen? Hiniwalay tayo. Sabi sa Isaiah 59:2, Tagalog na lang po kaya. Para no, sa Isaiah 59:2, meron po ba makakapaghanap ng mabilis? Sabi dito sa English, but your iniquities have separated you from your God, your sin have hidden his face from you so that he will not hear. Anyone po? Isaiah 59:2. Susunod po, Amen po. Roman 3:23. Isaiah 59:2. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makikita at hindi niya kayo maririnig. Amen. Amen. At hindi niya kayo maririnig. Sabi niya po, ano yung kasalanan? Sabi niya, yung iniquity have separate you and your sin has hidden his face. Roman 3:23 po, for all have sinned. May ed na yun. Lahat tayo nagkasala. And fall short on the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Tagalog po, Ate Melda. Amen. Ang sabi po, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakakaabot sa kawalatian ng Diyos. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. So, not most people. Hindi po yung ibang hindi po karamihan ng people. Amen? Hindi ganoon. Or some ng people. Or yung iba lang. Amen? Not especially yung mga masasama lang.
So, ang pinag-uusapan natin dito, all. Lahat tayo. Lahat tayo. Kahit yung baby mo pang kapapanganak, lahat tayo. Amen? So, what is salvation? What is salvation? Salvation is the act of God. Amen? By which separation created by sin is permanently and completely resolved. Amen? Not through human effort or merit, but through the life, death, and resurrection of Jesus. It is the restoration of the relationship between a holy God and a broken humanity, and it is received, not achieved. Okay? Tinatanggap, hindi tinatrabaho. Amen? So, ang salvation po, ito yung act of God. Ito yung resulta ng ginawa ng Panginoon nating Diyos. Dahil sineparate tayo ng kasalanan, na permanent na kung tutuusin. Permanente na po dapat. Amen? Completely na. Resolved na. Amen? But, dahil sa Panginoon, amen? Dahil sa Panginoon, sa habag ng Diyos sa atin, binigyan niya tayo ng buhay. Dahil mga patay tayo sa mata ng Panginoon. Nagbigay lang siya ng buhay kaya natin sinasamba ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya ang dahilan ng restoration natin kung bakit na-restore yung relationship ng humanity sa Panginoon. Between the Holy God. Walang makalapit sa Kanya kasi broken tayo. Wala na siyang makitang mabuti sa mundo. Wala nang tapat. Wala nang mabuti. Wala na. Amen? Kaya, wala na siyang maisip. Kumbaga si God the Father nag-iisip siya, paano niya tayo ililigtas? Wala nang ibang paraan, wala nang ibang solusyon. Kaya naisip niya, ibinaba niya ang kanyang bugtong na anak. Nakipag-deal siya sa kanyang bugtong na anak, covenant, amen, sa anak ng Diyos at sa Diyos Ama. So, tayo ay receiver. Kumbaga sa Palawan, pinadalan kita ng pera at Imelda, tatanggap ka lang. Wala kang ginawa doon, wala kang effort, wala kang ginawang para ma-adore ako sa iyo or makita kitang tapat sa akin, no. Tatanggapin mo lang. Tatanggapin mo lang, walang kahirap-hirap, tatanggapin mo lang. Wala kang kailangan i-achieve. You just need to receive. At yun po yung gusto kong maipaunawa sa bawat isa sa atin. Point number 2. How is one saved? How? 'Di ba? Kung ang point number 1 natin is what is salvation, dapat maunawaan mo kung ano ba tinanggap natin. It is the act of God to receive that to achieve. Number 2 na tanong ng mga tao, how is one saved? Ephesians 2:8-9 po. Ate Imelda, Ephesians 2:8 and 9. Efeso 2, 8 and 9. Efeso 2, 8 and 9. Amen. May remark na siya. Ang sabi po dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Amen po rin po ang salita ng Panginoon. Amen. So by grace, okay? By grace through faith, not from yourself. Ang linaw po the gift. The gift of God, not by works. Regalo. Binigyan kita ng regalo, Ate Melda. Hindi dahil sa ginawa mo. Binigay niya. Amen? Dahil sa pagmamahal niya, dahil gusto niya. Wala kang kailangang gawin. Tanatanggap mo lang yung regalo. Amen? By grace, biyaya, through faith, not from yourself. Amen? So how is one saved? Diba? Tumatanggap lang tayo. Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. It is regalo po. Regalo ng Panginoon.
Yun yung nagiging works. Kaya siya nagwo-work dahil regalo siya. So what is grace? Amen? What is grace? Grace is not God being generous. Grace is God giving what we cannot be earned and withholding what is deserved. Hindi natin kayang hindi natin kayang ano po 'to, trabahuhin yung grace. Kumbaga hindi mo 'to ito binibigay niya po, bagay na hindi natin deserve, pero binibigay niya. Mercy ng Panginoon. Amen? It is flow entire from Him to you. From Him to you. Amen? To us. Not because of anything you brought, hindi dahil sa anong ginawa mo, but entirely because of who He is. Kaya nga alam niyo ang Panginoon hindi naman siya nangangailangan na mahalin natin kasi sa Trinity pa lang makikita mo yung pagmamahal nila sa bawat isa. Andoon because they are love. Andun yung unity nila. Amen? So what is faith? Faith is not an opinion about Jesus. Hindi po to opinion mo lang about Jesus. It is not simply embracing intellectual fact o yung katotohanan ng tungkol sa Kanya. Hindi dahil niyayakap mo yung katotohanan tungkol kay Jesus. It is decision to depend on Him. Ang faith po is decision mo na magdepende sa Kanya. Amen? Kahit hindi mo nakikita. Amen? So, ganun po ano? It is, Amen po. amen. So, praise God. Hello po, Kuya Gary. So, James 2:19, sabi po doon, you believe that there is one God? Good! Even a demons believe that and shudder. Pabasa nga po sa Tagalog, James 2:19. Meron po ba? So, siguro sabi dun sa Tagalog, no? Naniniwala ka sa Diyos? Mabuti, sabi niya. Kahit ang demonyo, naniniwala din. Nanginginig pa. If I'm not mistaken, yun po yung Tagalog niya. Amen? So, ang paniniwala po is not enough. Believing the fact ng katotohanan is not enough. Amen? Hindi po sapat. Kaya, napakahalaga po ano na, paano Please, ko basahin ko po ba? sige po, Kuya Fred. James 2:19. Amen, amen. James 2:9. Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, 2:19, kayo'y Kuya. nagkakasala. 19 po. 19. 2:19. Amen, amen. Ako pala ang mali. Sorry, kaya. Sige po, eto po. 2:19. Santiago. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin. At nanginginig pa. Amen, amen. Sis. Amen, 'di ba? Mabuti 'yun. Totoo 'yun eh, mabuti kasi ng katotohanan naniniwala ka, totoo, mabuti. Pero hindi 'yun enough. Amen? Kumbaga, naniniwala ka na kaya kang buhatin ng bangko na 'yon. Amen? Na kaya kang, yung bigat mo, kayang, yung inuupuan mo, kaya kang buhatin 'yan kapag umupo ka. Naniniwala ka do'n. Amen? Pero faith, pag tinitingnan mo yung bangko, naniniwala ako itong sopa na 'to sa harapan ko, naniniwala ako na kaya akong buhatin ito. Pero 'pag sinabi na faith, kapatid, uupuan mo 'yun. Amen? Uupuan mo, hindi ka lang naniniwala, uupo ka. Amen? Uupuan mo, that's faith. It is transferring the weight, yung full weight mo, amen? Yung full weight ng buhay mo, yung lahat-lahat ng buong-buong buhay mo, iuupo mo kay Jesus. Ititiwala mo kay Jesus, isusurrender mo sa Kanya. Hindi ka lang nag-a-agree na Jesus siya, na siya ay Diyos. Hindi ganon. Hindi ganon. Na alam mo dapat na capable siya na hawakan ng buhay mo. Mabuti o masama, alam mong mabuti siya. That is faith. Amen?
So what saved is not what you know about Him. Hindi yung nalalaman mo about sa Kanya. It is whether you are actually depending to Him. Amen? Yung buong-buong kalooban mo, buong surrender mo na naniniwala ka sa yun ang kailangan ng Diyos. Tiwala. Amen? So Titus po, 3, 4 hanggang 7. Pabasa po. Titus 3, 4 to 7. Susunod po, Galatians 2:21. Titus po, 3, 4 hanggang 7. Nandiyan ka ba ba, Ate Melda? Amen. Ilan ba tayo dito? Meron na po bang nakakita? Nawala po ba si Ate Melda? Hello sis, Tito 3? Opo. Tito 3 4 hanggang 7. verse 4 hanggang 7. Amen. Tito 3, 4 to 7. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Last verse. Upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Amen. 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 I-mark down nyo po lahat ng verse na sinasabi ko sa inyo. Isulat po ninyo. Amen? Kasi ito yung mga foundation natin, kapatid. Amen? Napag-aralan natin yung one God, di ba? About Jesus. Una si God, about oneness, yung nila, yung kanilang total na qualities. Then about Jesus, bakit tayo kailangan magtiwala kay Jesus. And now, ito yung pinangahawakan natin, mga kapatid. Not because of righteous things. Not because of righteous o mabubuting bagay na ginawa natin. Because of His mercy. Amen? Kagandahang loob. Mercy yun ng Panginoon. Amen? So sabi sa Galatians 2:21, I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Galatians 2:21 po. Hi, my love. Milk? Meron po ba nakakita? Ano sis? Galatians kuya, 2:21. Okay, dede, wait. Hindi ko iwawalan ng halaga ang biyaya ng Diyos sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katwiran kung gayoy si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Amen po. Salamat po sa salita ng Panginoon. Amen. So purihin ng Panginoon, hindi natin babaliwalain. Kasi pag binaliwala natin, para daw pong walang kabuluhan, yung kamatayan niya. Amen? Kung ikaw ang trumabaho sa kaligtasan mo, 'di ba? Bakit pa siya magpapapako? 'Di ba? Kaya na pala natin eh, 'di ba? Kaya na pala nating i-earn yung kaligtasan. So bakit pa siya magpapapako? Amen? So if you earn it, the cross was unnecessary. So napakahalaga po na alam natin 'yon. So
If the cross was necessary, so you cannot earn it. Diba? Yun yung kahalagahan po ng kamatayan ni Christ sa cross. Kaya natin kinakilala. Kaya pag sinasabi, naniniwala tayo na siya'y namatay at muling nabuhay. Amen? So napakahalaga po, hindi yun in-earn natin. Kung hindi, 'di ba? Tumatanaw tayo, alam natin yung ginagawa ng Panginoon at ginawa niya para sa atin. There is no middle position po. Amen? Walang nasa middle position. Amen? So sabi sa Roman 10:9 and 10 po, if you declare with your mouth, alam niyo na po na to, na Jesus is Lord, and believing in your heart, di ba? Hindi lang sa bibig, pati sa puso mo, that God raised Him from dead, or from the dead, you will be saved. Amen? Hindi lang sa bibig, sa puso mo, if you believe in your Amen heart. po. Amen? So, declaration and belief, meaning heart and mouth. Nothing added. Heart and mouth, sabi dito. Sabi sa Tagalog, basahin nga po natin sa Tagalog. Roman, Kuya Gary, kung pwede po. Roman 10:9 and 10 po, Tagalog. Pasensya na po, nasa church yung Bible ko. Oh, okay. Tingnan ko po yung isang Bible dito. Amen. So, tingin po natin sa Tagalog. Anyone po na may Tagalog? Amen po. Amen po, amen. Sige po. Amen. Sige Sige po. po, brother Ila. Amen po. Okay, babasahin ko po sa Tagalog. Sapagkat kung ipahayag mo ang inyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa inyong puso sa binuhay siyang magmuli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. Amen po. Amen. So, di ba? Bibig. Ano sabi tatay? Bibig at? Bibig at ano ba yun? Puso. Tama? Puso. Puso. So, bibig at puso. Amen? Nothing is added. Nothing withheld. Nothing will perform. Wala ka nang ipe-perform. Sasabihin lang. Maniniwala ka. Kasi hindi ka pwedeng magsalita ng hindi ka pwedeng sabihin lang ng bibig mo. Dapat galing sa puso. At alam ng Diyos, pag tinanggap mo siya ng galing sa puso at hindi ka nagkukunwari. Amen? Yung galing sa puso. Kaya nga, yung thief sa cross, di ba? Yun po yung halimbawa natin kanina. Yung thief sa cross, di ba? Hindi siya nabaptize. Amen? Pero hindi ko sinasabi dito na hindi kailangan tayo magpabaptize, ha? Hindi po ganon. So, pinapaunawa ko lang sa inyo. So, hindi po, wala siyang opportunity na i-add pa yung mga ordinances o ritual na magkatulad ng paghahain nila ng mga tupa noon. Wala siyang ganon. Hindi niya rin kayang mag-perform ng work. Kasi he was dying. Andun siya sa cross na mamamatay na. Amen? Nandun siya sa crisis na experience. No subsequent crisis experience, yung position kung saan nandun siya. He could not earn anything. Wala siyang ma-earn. Wala siyang magawa para iligtas siya ng Panginoon. Kundi yung sabihin lang niya. Amen? Do you think hindi, di ba, yung panahon na yun, sabi lang niya, remember me. Pabasa nga po para alam ninyo, no, na ang Diyos, alam niya yung laman ng puso ng tao. Luke Ano pong 23 po. verse? Luke 23:42 hanggang 43 po. Luke 23:42 hanggang 43. Luke 23, 42 po hanggang 43. 42. Ang sabi po dito sa Lucas 20, chapter 23, verse 42, ang sinabi po nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag nag-ahari ka na. 43, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, isasama kita ngayon sa paraiso. 44 po ba? Hindi na po hanggang 43 lang. Nakita niyo po sa English NIV sabi niya, Jesus,
Remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, Truly I tell you, today you will be with me in paradise. Amen. Amen? Wala siyang sinabi na patawarin mo ako, Panginoon. Hindi siya nag-repent, mga kapatid. Walang ganon, di ba? Walang ganon kahit sa Tagalog. Panginoon, patawarin mo ako, hindi. Pero dahil nakatingin si Jesus sa puso ng taong to, alam niyo ba ang puso natin nagsasalita sa harapan ng Diyos? Mga kapatid, alam ng Diyos yung intention natin. Hindi ka pa nagsasalita. Kaya nga sabi ng Lord before you call me, I will answer. Nasa isip mo palang na tawagin ng Diyos, sinasagot ka na niya. Ganun siya. Nababasa niya yung puso mo, alam niya yung isip mo. Alam niyo po, yung sinabi lang niyang alalahanin mo ako kapag nagpunta ka na sa kingdom mo. Kapatid, ba't alam niya yung kingdom? Ibig sabihin, naririnig niya rin si Jesus na nagpapahayag ang Panginoon. Kaya ang Panginoon, sumagot ang Diyos sa kanya. Hindi naman siya humingi, Panginoon, patawarin mo ako Panginoon, humingi ako ng tawad, tinatanggap kitang maging Diyos at sarili kong tagapagligtas. Hindi. Hindi ganun yung sinabi niya. Automatic na intindihan ng Lord yung genuine. Amen? Na alam niyang makasalanan siya. Dahil sinusuway niya dito yung katabi niya sa krus. Wag mo siyang ganyanin. Tayo, we deserve this. Iyon yung sinasabi niya sa katabi niya sa krus. Pero siya, wala siyang kasalanan. Pag binasa niyo yung Luke 23 na to. Bakit mo siya ginaganyan? Dahil yung isa sa katabi niyang krus, ang sinasabi sa kanya, di ba Panginoon ka? Ba't di mo iligtas ang sarili mo? Di ba? Ba't di mo iligtas ang sarili mo ngayon? Pero siya, pinagtatanggol niya kahit hindi kailangan tagapagtanggol ng Panginoon. Sinasabi niya ang katotohanan. Huwag kang ganyan. Pinaparaphrase ko lang po, Huwag kang ganyan. We deserve this. Kaya tayo nandito. Yun yung sinasabi ng magnanakaw na isa. Nandito tayo nakapako kasi nagnakaw tayo. Ibig sabihin, makasalanan tayo kaya deserving natin to na maparusahan. Yun yung sinasabi niya. Pero siya, wala siyang kasalanan. Kaya sabi niya, Panginoon, yung tinawag niyo si Jesus, Jesus, sabi niya Di ba sabi niya nga sabi nga doon sa binasa natin kung tatanggapin mo, kung idedeklara mo ng bibig mo, sabi na si Jesus ay Panginoon. Di ba? Yun yung ginawa nitong na to. Jesus, sabi niya, tinawag niya yung pangalan ni Jesus. Ibig sabihin, dinideklara niya, alam niyang Panginoon si Jesus. Kahit hindi niya sinabi yun. Ganun na lang ang Panginoon. Natingnan yung puso natin, mga kapatid. Ganun siya. Alam niya. Napaka-short lang. Kung tutusin, napaka-short ng panalangin niya. Alalahanin mo ako. Pag pumunta ka na sa kingdom niyo, alam niyo po ba, itong tao na to, na walang bautismo, walang ginawang kahit anong ritual, walang performance work, dahil mamamatay na siya noong panahon na yon. Wala siyang in-earn na kahit ano. Ito yung taong kauna-unahang pumasok sa paradise ni God. Kauna-unahan, mga kapatid. Today. Sabi ni God, truly I tell you, today, you will be with me in paradise. Today, kapatid. Not after you complete the requirements. Not after you properly authorize. Not after you demonstrate sufficient faithfulness. No. Today, sabi niya doon sa tao. Ngayong araw na to. The thief on the cross is not loophole in the system. He is the system on full display. Si Jesus mismo. Siya lang. Yung tao lang na yon, yung tip lang na yon, na in-acknowledge lang niya si Jesus. Hindi dahil sa dinemonstrate niya, hindi sa properly authorized, hindi sa requirement o faithfulness. No. But because grace. Grace given to someone who had nothing to offer but a desperate faith. And it was enough. Enough yun, kapatid. Enough po yung grace ng Panginoon.
yung faith. Amen? Grace is desperate faith na pinapakita natin. Binibigay po ang grace. Nire-receive lang natin siya. Regalo po siya. So what is paradise? What is paradise, mga kapatid? Paraiso po Amen. sa So, piling ng Panginoon. Amen. So, praise God. Purihin po ang Panginoon. Ano po? So, ito po, sabi dito, what is paradise? The Greek word po is paradeios. Paradeios. It is appeared only 3 times in the entire Testament. 3 times lang po siyang nabanggit. Every single time, it referred to same place. The immediate dwelling place of God. Amen? Yun po yung ibig sabihin nun. Tama po yung sinabi ni Kuya Gary. Amen? The immediate dwelling place of God. Sabi po sa 2 Corinto 12, 2 Corinthians 12:4, he was caught up to the paradise and heard unexpressibly things that no one is permitted to tell. Tagalog po, 2 Corinthians 12:4. Second Corinthians 12:4 chapter po. 12 verse 4. Nakarinig siya ng mga bagay na hindi kayang ilarawan ng salita at hindi maaaring sabihin ni numan. Amen. So, wala po bang ibang So, yun po sa Tagalog, nawawala yung ibang word. Pero sa English po, sabi niya, he was caught up. Magandang Balita Bible po ang gamit ko. Amen po. Magandang Balita Biblia. Okay po. Salamat, Kuya Gary. So, he was caught up to paradise. Amen? And heard yung mga bagay po na wala pang nakakita. At hindi po pinipermit na sabihin. So, hindi po ito waiting room. Paradise is not waiting room. Hindi po ito holding place. Amen? It is the place where God is. Place kung saan nandun ang Panginoon. So, sa Revelation 2:7 po, sabi niya doon, Ma'am, meron po dito nakalagay kasi sa tray. Ang sabi po dito, alam kong ang tanging ay dinala sa paraiso. Hindi ko lang alam kung iyon ay isang pangitain o tunay na pangyayari. Tanging Diyos ang nakakaalam. Iyon po yung hinahanap niyang wala. Amen. So, praise God po, So, yun po, walang nakakaalam. Diyos lang po ang nakakaalam. Amen. So, sabi niya po dito sa Revelation 2:7, to the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise. Amen. So, sa lahat po ng magtatagumpay, bibigyan po ng karapatan ng Panginoon na makakain sa puno ng buhay, sabi niya, which is in the paradise of God. So, binanggit na naman po yung paradise. Amen? So, dito po, makikita natin, same word, same meaning, every time. Pareho siyang salita, pareho siyang meaning, every time na sinasabi po siya sa Bible. So, 2 Corinthians 5:8 po, sabi doon, we are confident, I say, that would prepare to be away from the body and the home with God. Amen? So, sabi po sa Tagalog ng 2 Corinthians 5:8, pabasa po, Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, ang sabi po, malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Amen. So, away from the body, pero at home with God, with the Lord. Sabi niya doon, hindi po siya waiting room. Amen? It is immediately home. Andun na po ang Panginoon. So, appointed ones to die, sabi nga sa Hebreo 9:27, sabi po doon, just as people, Hebreo 9:27 po, patingin na po sa Tagalog, just as people are destined
to die once, and after that to face judgment. Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Amen. Praise God po, ano. So doon makikita natin yung ano, yung word po na once. Amen. Yung once po sa Greek word is hapax, Minsan po, minsan sa Tagalog. Amen. Amen. So one time, no? One time lang. One time only. Hindi po unrepeatedly. Amen. So hindi po siya unrepeatedly o conclusive. So death, kamatayan po, then judgment. Nothing in between. Wala yung waiting room na sinasabi or purgatorio, wala pong ganun, no? So sabi po sa Luke 16:22 hanggang 26, Luke 22, Luke 16 po, 22 hanggang 26. ang sabi po sa Luke chapter 16 po, Opo, 22 22, hanggang 26. 26. Namatay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazarus sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaalaw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. 26. Bukod dito, may malaking bangin sa pangitan natin kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga nariyan ay hindi makakapunta rito. Amen. Salamat po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. So nakita niyo po ano, kahit sino na gustong mag-cross, they cannot. Hindi pwedeng mag-cross. Hindi ka pwedeng tumawid. Kapag yung those na nandun sa other side po, they cannot cross either. Hindi rin sila pwedeng tumawid kung nasaan yung mayaman. Amen? So, ito po yung some na argument ano sa passage po na nagde-describe ng intermediate state. Amen? Na parang inaano nila na ano, hindi po yun ang final destination. Amen? So, ito po is legitimate po sa mga theological na question. But ito po yung passage na in-establish po regardless. Amen? Yung sinasabi doon na hindi to pwedeng i-fix. Amen? So, imposible po. Imposible na makakross ka, whether it is final or intermediate pa. Amen? So, malinaw po doon na hindi tayo pwede. Hindi ka pwedeng basta mag-cross doon. Or sila na mag-cross sa kabila. Amen? So, yung gulf na tinatawag dito ng death create cannot be bridged. Hindi pwedeng magkaroon ng tulay by living acting on behalf of the dead. Hindi pwede. Amen? Hindi pwede na mag-cross po. Kung napunta na sila doon after ng dead, hindi na sila pwedeng mag-cross sa kabila. Wala. So, hindi totoo, no? Kaya ko to pinapaliwanag kasi ang point to ko is how one saved. Amen? How is one saved? So, yun yung pinag-uusapan natin. Kaya kung naguguluhan po kayo, bakit may point one time ito para maging malinaw sa bawat isa sa atin kung paano nga pa tayo nasisave. Kasi yung isa, sa cross kanina, walang ginawa. Ito naman, di ba, dahil sa pag-ano nila, yung na sila'y nabubuhay. Sa Luke 16, kung babasahin niya po doon, nagpakasasaka, sabi niya dun sa mayaman, 'di ba, nung ikaw ay nabubuhay, pero si Lazarus, amen, nung namatay siya, kasama siya ni Tatay Abraham.
Amen? So, hindi po siya nag-a-against. Amen, sa ating passage. Sabi po sa Philippians 1:23, I desire to depart and be with Christ, which is better far. Amen? Sabi po sa Tagalog, Philippians 1:23 po. Philippians 1:23. Tingnan ko po sa akin. Amen po, amen. Filipo Amen. 1:23. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti. Amen po. Amen. So, praise the Lord. Amen. So, dito po minsan, kapag tayo nasa Panginoon po, death for the believers means immediate presence with Christ. Alam kasi natin na nasa piling agad tayo ng Panginoon. So, the decision na ginagawa po natin, yun po yung nagsisild sa atin kung ano yung sinusundan natin. Amen? Yung seals, no? Yun yung nagsisil sa atin. Amen? Nagseselyo sa atin kung ano yung sinusundan natin kasi nagkakaroon tayo ng confident. Yun yung tinatawag na nagkakaroon tayo ng confident na alam natin na kay Christ tayo mapupunta. So nakita niyo po yung pina-explain ko dito yung different kind ng kamatayan. Amen? Kung paano sila nagkakaroon ng kamatayan at paano, 'di ba, na yung mga tao hindi na pwedeng makakross sa kabila. On Lazarus naman, yung kamatayan ni Lazarus, mga kapatid. Amen? Sa John 11, ang nangyari naman dito kay Lazarus was resuscitation. Amen? Hindi po resurrection. Amen? Magkaiba po 'yon. Amen? He returned kasi nag-return siya sa mortal pa rin na katawan. Amen? Eventually, namatay siya ulit. Amen? Si Christ kasi hindi eh. Nabuhay siya, pero nabuhay siya muli. Yun yung resurrection. Nabuhay siya muli, pero hindi na siya namatay ulit. Dito, double dead. Double dead po si Lazarus. Amen? Na binuhay siya ng Panginoon, pero namatay siya ulit. So, namatay siya ng 2 beses. Okay? So, magkaiba po ang resuscitation at resurrection. Amen? So, twice namatay po si Lazarus. Yung principle po dito ng Hebreo 9:27 is remain intact both times. Both times po. Nangyari ng both times kay Lazarus. So, there's people, dito po sa 3 tao na to, dito sa 3 tao na to na binigay ko po, kung tayo po, itatry natin na i-earn. Kung tayo yung klase ng tao na tinatry nating i-earn, amen, ang kaligtasan, hindi po natin, you have to stop. Stop thinking of that. Kalimutan mo na, kapatid, na akala mo ina-earn, pinagtatrabahuhan ng kaligtasan, hindi po. So, dito po sa kwento, ito yung pinaka-conclusion ko. It is grace. It's not a reward. Hindi po to reward ng ginawa mo. So, grace is not reward. It is a gift na binibigay sa ating mga tao na hindi natin kayang i-earn. Amen? So, yun po yung whole point ko. Kung naguguluhan kayo, yun po yung whole point ko na pinapaunawa sa bawat isa sa atin. A distinct salvation. Amen? Marami siyang mga kwento, sitwasyon at paraan, pero it's all, pumapatak siya. It's all grace, faith, and only Christ. Amen? So, if you've been delaying ka naman, nagdi-delay ka, katulad ng narinig natin sa Hebreo 9:27, na ang kamatayan is appointed it once lang. Minsan lang, one time lang, mga kapatid. Hindi po siya unrepeated. Amen? Doon po, pinapatanaw ko lang sa inyo yung bintana. Gusto kong makita nating lahat, amen, na minsan lang tayong mamamatay. Maliit lang ang buhay natin, isang tuldok lang, kapatid. Pero ang eternal, napakahaba. So gusto ko lang ipaunawa sa inyo, mga kapatid, na minsan lang tayo mamamatay. So kung dinidelay mo pa ang pagsunod sa Panginoon, o ang dami pa nating alibay,
ihinto na natin kasi gusto kong makita ninyo yung kahalagahan po ng mababaliwala natin, yung eternal walang katapusan. Eh yung buhay natin po pwedeng matapos, it is one time lang mga kapatid. So if you are not sure, dito naman sa third natin, if you are not sure that you are saved, sabi naman sa Roman 10:9 na binasa. Amen? Dito binibigay sa atin yung requirement, yung declaration and belief natin sa pamamagitan ng ating bibig at puso. Amen? Not a perfect life, mga kapatid. Not a perfect prayer, but trust. Magtiwala ka sa Diyos. Tiwala lang ang kailangan ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. Kaya yung tungkol sa bangkuan na sinabi ko sa inyo kanina, buong pagtitiwala natin na tayo ligtas, declaration and belief natin ng bibig at puso natin mga kapatid. Buong pagtitiwala sa Diyos. Genuine. Yung genuinely place kung saan nilalagay natin lahat kay Jesus. Jesus is enough. And He said so. Siya din po ang nagsabi nun. So mga kapatid, grace alone, faith alone, and Christ alone. Asan dito? Amen? Sino ka dito sa mga tao na to, sa mga kwento na yon na dinescribe ngayong araw na to? Na malapit yung paniniwala mo. Sino ka sa tatlo na yun? Amen? Ano yung pinanghahawakan mo? And what does grace alone actually change for you this week? Paano mo na-appreciate yung biyaya ng Panginoon po, no? Bawat araw. Kasi naniniwala po ako, bawat isa sa atin naniniwala tayo na may kaligtasan tayo. Pero paanong nagbabago sa iyo yun bawat araw? Paano kang binabago ng bagong buhay na yon na binigay ng Panginoon sa atin? Ng biyaya na yon? Ng pananampalataya na nilagay mo sa Kanya sa bawat araw? At naniniwala ako, lahat yan may resulta sa iyo. Kaya kung gumagawa ka man ng mabuti ngayon, lahat yung resulta na lang ng pagsamba natin sa Kanya, ng paniniwala natin sa Kanya, ng pagtitiwala natin sa Kanya. Only Him. Amen? Kaya napakahalaga po ng ating pinag-aaralan. In Him, grace alone, faith alone, Christ alone. A distinct salvation, part 1 pa lang po yan. Purihin ang Panginoon. And natutuwa ako na baybayin po ito. And I hope natutuwa din kayo na nalalaman po natin na iba't iba man ang kwento sa Bible, mga kapatid. Walang sa huli nun, 'di ba? Isa pa rin, isa lang ang nagligtas. Isa lang yung naging end ng point nila. Iba-iba man ang beginning, 'di ba? At the end nila, 'di ba po? Iisang Diyos ang nagligtas sa kanila. Yung iba may ginawa, yung iba walang ginawa, pero isang Diyos, grasya ng Diyos, biyaya ng Diyos, habag ng Diyos, 'di ba? Si Jesus. It is undisturbing nating lahat. Pero God is so good. Gusto kong makita ninyo yung kabutihan ng Panginoon sa ating lahat. Iba-iba rin tayo ng beginning, mga kapatid. Iba-iba rin ng nakaraan. Pero salamat sa Panginoon na to. Iba-iba man ang ating mga pinagdaanan, iba-iba man ang ating mga ginagawa. Purihin ang Panginoon. Yung tamang pagkilala natin, pagdedeklara natin na siya ay Diyos at sarili nating tagapagligtas, yung mga ginagawa natin para sa Panginoon ay resulta ng kaligtasan natin. Amen? Salamat po sa ating Panginoon. Salamat sa kaligtasan. Dapat pinapasalamatan din natin yun sa panalangin natin araw-araw. Thank you, Lord, for salvation. Amen? Purihin po ang Panginoon. A distinct salvation. Grace alone, faith alone, Christ alone. Let's pray. Heavenly Father, we honor you. We thank you, Father God, for salvation. Salamat, Panginoon, na tunay nga na napakalawak ng salita mo. Napakayabong ng karunungan mo, Panginoon. Napakabuti mo. Sa lahat ng aspeto, kung paano mo pinapakita sa lahat at bawat kwento. Ramdam na ramdam ko yung puso mo sa bawat isa sa amin.
kung paano, Panginoon, na iba-iba man kami ng istorya ng buhay namin. Hindi man kami katulad nung nasa krus sa huling sandali ng kamatayan niya. Hindi man kami, Panginoon, yung nasa lugar ni Lazarus. Hindi man kami, Panginoon, yung mahirap na namamalimos. Panginoon, salamat. Salamat kasi nasa under ng grace kami ngayon. Salamat na hindi na namin kailangan mag-aalay pa ng perfect na tupa para lang mapatawad mo kami sa aming mga kasalanan. Dahil, Lord, kung hanggang ngayon, ganun pa rin yung ginagawa namin, siguro naubos na po yung mga tupa, Lord. Siguro kahit pag-aalay ng tupa, nagpapatayan pa yung mga tao para lang makapaghain at mapatawad kami sa kasalanan. Pero salamat sa Panginoong Ama na yung best atonement na ikaw, you alone, Panginoon, na sumalo na lahat ng kasalanan namin. Yung kasalanan na hindi na sana maaalis sa amin. Yung permanent na kasalanan na pagbabayaran ng bawat isa sa amin kahit sa kapanganakan pa lang namin. Lord, salamat. Kasi hindi lang restoration yung ginawa mo sa amin. Lord, binigyan mo kami ng bagong buhay. Binigyan mo kami ng awa, ng grace mo, ng pagmamahal mo. Lord, salamat kasi mas pinapaunawa mo kung gaano kami kapalad ngayon. Under ng biyaya mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak ko si Jesucristo. At sa pagkilos ng banal na spirito sa bawat isa sa amin. Lord, nawa, Panginoon, patuloy mo kaming madatnan hanggang sa muli mong pagdating na laging nagtatapat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na tinatanggap namin at hindi namin ina-achieve. Nire-receive namin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong grace, sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Purihin ka, Aba, sa pangalan ni Jesus. Salamat na hindi sa aming mga gawa mo kami tinignan. Salamat sa perfect work, Panginoon, ng iyong bugtong na anak. Ama, patuloy mong i-align yung puso namin. Itama mo yung posisyon, Panginoon. I-sanctify at i-purify mo kami. Sa way mo, sa will mo, sa character mo, Panginoon. Salamat po, Ama ko, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking sabot dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon, and to God be all the glory po. God bless everyone.